Si Maria ay nagpapanik, nanginginig ang hawak na resignation letter. Napagtanto niyang ang kasalukuyan niyang trabaho sa matchmaking company ay may nakatagong mapanganib na bitag, kailangan niyang itago ang madidilim na katotohanan tungkol sa mayayamang kliyente. Nangangahulugan itong sino mang ipapareha niya ay posibleng mapunta sa isang impyernong pagsasama, isang sitwasyong bumabagabag sa kanyang konsensya. Kabalintunaan, sa mismong araw na nagpasya siyang umalis, doon niya natuklasang siya pala ang pinakakawawa. Habang lulugo-lugo sa kawalan ng trabaho, desperado niyang tinawagan ang kanyang gwapong fiancé, si Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lubos. Ngunit tanging mahahabang dial tone ang sumagot. Hindi pa man humuhupa ang pagkabigla, isang malamig na tawag ang dumating mula sa real estate company. Ibinenta na ni Marco ang kanilang conjugal house na pinagsikapan nilang itayo, at naglaho na parang bula. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Maria ay tumangkad siya ng 1 metro, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa hindi nakikitang sungay na isinuot sa kanya ng kasintahan. Ang tiwala niya sa mga lalaki at ang pangarap sa isang masayang pamilya ay nadurog na parang abo. Ang modernong buhay ay sadyang naghasik ng libu-libong dahilan sa mga kabataan para mag-alinlangan sa pag-aasawa. Yung mga walang stable na trabaho, pakiramdam nila'y masyado pa silang mapaglaro. Yung mga may maayos ng trabaho, iniisip namang baka pabigat lang ang asawa at anak. Si Maria, sa edad na 29 ngunit single pa rin, ay kabilang sa pangalawang grupo. Pinili niya ang buhay dalaga, ibinubuhos ang lahat para sa sarili at personal na karera. Malinaw ang plano niya, mag-ipon ng bawat piso, para pagdating ng retirement ay malaya siyang makakapag-travel sa magagandang beach ng Palawan. Ngunit para matupad ang pangarap, kailangan niyang kumapit sa kasalukuyang trabaho, isang civil servant sa opisina ng lokal na LGU, Local Government Unit. Madalas sabihin, ang pagiging kawani ng gobyerno ay nasa ilalim ng lipunan, kakarampot ang sahod, walang kapangyarihan, at madalas pang sumalo ng sama ng loob mula sa mga tao. Minsan pa nga, nabuhusan siya ng isang balde ng maruming tubig ng isang galit na mamamayan. Samantala, sa munisipyo, nag-scroll sa social media si Mayor Guzman nang manlaki ang kanyang mga mata sa isang viral campaign. Isang kapwa mayor ang naging matagumpay sa pag-oorganisa ng matchmaking program para sa mga single na kabataan, na umani ng sandamakmak na likes at mainit na suporta. Umusbong ang inggit, si Mayor Guzman, na ayaw magpatalo, ay agad nagpas siyang gumawa ng katulad na programa, para maibalik ang kasikatan at mapadali ang daan para sa nalalapit na re-election. Sa isang iglap, inilabas ang utos. Sa buong gusali ng LGU kung saan nagtatrabaho si Maria, nagkalat ang mga poster ng Operation Connect Hearts. Ngunit si Maria, na binabagabag pa rin ng balde ng maruming tubig at gulo sa opisina, ay walang pakialam. Ang amoy ng amag at hindi kanais-nais na hangin ay nananatili pa rin kahit naglinis na sila. Hindi pa tapos ang problema. Ang kanyang department head, na hindi makita si Maria, ay tumawag at natuklasang ang ringback tone na itinakda niya para sa numero nito ay tahol ng aso. Kahit pilit na ngumiti ng mabait, ang hepe, na kilalang hindi pumapatol sa maliliit na bagay, ay sinamantala ang pagkakataon para anyayahan si Maria na ilabas ang kanyang saloobin. At hindi siya nag-atubili, nagbuhos ng mahabang litanya ng mga hinaing at sisi sa kanyang hepe sa gitna mismo ng opisina. Nawala ang ngiti nito. Nang mapagtanto ni Maria na lumampas na siya, tanging isang pilit na tawa na lang ang nagawa niya. Ang resulta, isang mabilis na transfer order, si Maria ay na-promote sa matchmaking office na itinatag lang kaninang umaga. Pagpasok sa bagong opisina, isang masamang kutob ang gumapang kay Maria. Ang mga bago niyang katrabaho, may malapit ng mag-retire, may naghihintay ng maternity leave, at isang intern na naghihintay ng resulta ng civil service exam. Alam ni Maria, kailangan niyang sariling sikap dito. Bumalik ang masakit na alaala, 3 taon na ang nakalipas sa dati niyang matchmaking company, ang patakarang kailangang magsinungaling para sa kliyente, at ang resulta ay isang babaeng binugbog ng asawa hanggang ma-hospital matapos niyang ay pareha. Hindi kailanman nawala ang takot na iyon.
Ang pagtataksil ni Marco ang nagtulak sa kanya sa nakakainip na trabahong ito, umaasang makahanap ng kapayapaan. Ngunit ngayon, pinaglalaroan siya ng tadhana, ibinabalik siya sa mismong props yung kinamumuhian niya. Kasabay nito, si Mayor Guzman, habang humihigop ng noodles at nanunood ng balita, ay biglang nagkaroon ng isang matapang na ideya. Ang balita ay tungkol kay Cardo, isang mangingisda sa isla, sikat dahil sa medyo mailap nitong hitsura at, pangmatagalang, pagiging single. Sabi-sabi tatanda siyang binata. Kung mahahanapan natin ng asawa si Cardo, bulong ng mayor sa sarili, tiyak na sisikat tayo. Agad-agad, ipinatawag ni Mayor Guzman ang isang pulong sa opisina ni Maria. Si Cardo, isang social media phenomenon, ang pangunahing target. Ang pagkabigo ay nangangahulugan ng PR disaster. Si Maria at ang kanyang, kulang-kulang, na team ay hindi pwedeng mabaygo. Dahil sa kanyang, mahalagang, karanasan sa matchmaking, si Maria ang itinalagang team leader. Ang gantimpala kapag nagtagumpay, isang malaking bonus at, higit sa lahat, ang pangakong may lilipat siya sa ibang departamento. Kahit sukdulan ang pagkamuhi niya sa matchmaking, ang pag-asang makakaalis dito at ang malaking pera ay nagpabulag sa kanyang pag-iisip. Nang gabing iyon, nagbabad si Maria sa pag-aaral tungkol kay Cardo. Kilala siya sa isla, mahal ng mga tao dahil sa kabaitan at pagiging matulungin. Kinabukasan, naglakbay siya papunta sa isla para makipagkita kay Cardo. Ngunit ang tumambad sa kanya ay nakapagpatigil sa kanya, isang lalaking puno ng peklat ang katawan, may hawak na bolo, at mailap ang tingin. Akala niya'y mga tambay o masasamang loob, kaya't kumari pa siya ng takbo, hanggang sa maligaw. Hindi niya alam, ang nakakatakot na lalaking iyon ang kanyang target na kliyente. Mabuti na lang at nakita siya ng barangay captain, at nahanap din niya ang bahay ni Cardo. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Maria na walang interes si Cardo sa pag-aasawa. Ang naunang TV show ay sadyang nagdagdag ng kwento para makakuha ng viewers. Kahit paulit-ulit na tumatanggi si Cardo, hindi sumuko si Maria, dahil siya ang natatanging pag-asa niya. Nakiusap siyang makituloy ng isang gabi para magkaroon pa sila ng oras na mag-usap. Nang gabing iyon, inihanda siya ni Cardo ng masaganang hapunan na puro lokal na pagkain. Namangha si Maria sa galing niyang magluto, ngunit ang presensya niya ay nagdulot ng kuryosidad sa dalawang pamangkin ni Cardo, na naghinalang siya ang mapapangasawa ng kanilang tito. Pagkatapos kumain, lumabas sila para mag-usap. Sa isang sandali ng kahinaan, naikwento ni Maria ang panloloko ni Marco, na siyang dahilan kung bakit nawalan siya ng tiwala sa pag-aasawa. Frank kanyang sinabi na ang tanging problema lang siguro ni Cardo ay ang panlabas na anyo at ang kulot na buhok, dahil mabuti naman siyang tao. Muli niyang sinubukang kumbinsihin si Cardo na sumali sa programa, ngunit tumanggi pa rin ito. Malungkot niyang iniwan ang application form at umalis, naiintindihang pamilya at komunidad ang prioridad nito. Ngunit laking gulat niya, makalipas ang ilang araw, nagbago ang isip ni Cardo at ipinadala pabalik ang napunan ng form. Kasabay nito, isang kaguluhan ang nangyari sa opisina. Si Marco, ang walang hiyang ex-boyfriend, ay biglang sumulpot, nagpipilit na sumali sa matchmaking team ni Maria ayon sa rekomendasyon mula sa itaas. Paglabas ni Maria ng opisina, natigilan siya nang magkasalubong sila ni Marco sa lobby. Hindi napigilan ang galit, sinampal niya ito ng malakas. Sa kabiglang hinayla ang braso ni Cardo, na nagkataong naroon para isumite ang form, at nagdeklara, "Pasensya na, ikakasal na ako." Natulala si Marco, tanging palom na lang ang nasabi bago umalis. Si Cardo naman ay naguguluhan, akala'y gusto talaga ni Maria na pakasalan siya, masayang nagtanong kung kailan ang kasal at nagmamadaling umuwi para ibalita sa mga taga-nayon. Pagbalik sa opisina, doon lang nalaman ni Maria na si Marco pala ang bago niyang katrabaho, at si Cardo ay kliyente lang pala. Gulong-gulo na ang lahat. Nang gabing iyon, habang kumakain sa paboritong kainan ng kanyang best friend, naalala ni Maria na naiwan niya ang cellphone sa opisina. Pagbalik niya para kunin ito, nakasalubong niya ulit si Marco. Sinubukan siyang pigilan nito, pero malamig siyang umiwas.
Totoo kayang nagsisisi ito, o isa lang siyang playboy na may pamilya na pero gusto pa ring manggulo? O may iba pang nakatagong dahilan? Kinabukasan, lumipat si Cardo kasama ang dalawang pamangkin sa pansamantalang tirahan para sa mga kasali sa programa. Habang naglilinis si Maria ng kwarto para sa kanila, sumulpot na naman si Marco, nag-aalok ng tulong. Nainis si Maria, iniabot sa kanya ang wales, at umalis. Dumating si Cardo at ang mga pamangkin, sumaya ang paligid ng magustuhan ng mga bata ang bago nilang kwarto. Nagkaroon sila ng maliit na salo-salo. Paghahatid ni Cardo kay Maria pauwi, nasalubong na naman nila si Marco. Agad na umakto si Cardo bilang protective na asawa, iniharang ang braso kay Maria, hinawakan ang kamay nito na parang nagpapakita kay Marco. Hindi alam na si Marco pala ang bagong hepe ng proyekto. Para hindi mapahiya, nakipagkamay na lang si Cardo kay Marco saka hinayla paalis si Maria. Sa opisina, nagsimula na ang paghahanap ng kapareha para kay Cardo. Gusto nila ng magandang simula, pero ang listahan ng mga kandidato ay nakakaloka, isang mayamang byuda na naghahanap ng batang jowa, isang gold digger na gusto lang sustentuhan ng boyfriend. Matapos tanggalin ang halos lahat, isa na lang ang natirang potensyal na kandidato, si Jasmine. Nasa kanya na ang lahat ng pag-asa. Nang marinig ang isang katrabahong nagkukwento tungkol sa asawa nito, biglang naalala ni Maria ang 3 taon na nakalipas, kung paanong si Marco ay maalagang nagluluto para sa kanya pagkatapos ng nakakapagod na araw sa trabaho. Sakto namang tumawag si Cardo, nakikipagkita para bukas para maghanda sa unang opisyal na date. Masayang pumayag si Maria. Nagsimula ang kanilang practice date. Ang pananamit ni Cardo ay isang fashion disaster na nagpawis kay Maria sa pag-aalala. Matapos ang mahabang pagpili, nakahanap din sila ng maayos na damit. Bago umuwi, banili na ni Maria si Cardo ng kung ano-ano, nagbiruan pa sila. Mula sa malayo, tahimik na nagmamasid si Marco, komplikado ang ekspresyon. Kinabukasan, si Isabela, kapatid ni Marco, ay pinipilit din ng ama na maghanap ng mapapangasawa, at humihingi ng tulong sa kuya. Mukhang may backer din pala si Marco. Nirentahan niya ang buong coffee shop, kumuha ng mga taong magpapanggap na staff at customer para magmukhang natural. Si Isabela ay naghihintay sa stoplight ng may construction worker na aksidenteng nakahulog ng gamit mula sa itaas. Swerte namang naroon si Cardo, na bagong ayos ang buhok para sa date, at siya ang sumalo ng hard hat, at sumunod pa ang isang balde ng maruming tubig. Ang damit na inihanda para sa date ay nasira na. Nag-alala si Isabela, ngunit mas inintindi ni Cardo ang maliit na galos sa kamay nito. Mabilis siyang nagbigay ng ilang band-aid at nagmamadaling umalis para makaligo, kahit na gusto pa sana siyang pasalamatan ni Isabela. Nang makita si Cardo na bumalik sa dati niyang kulot na buhok at maruming anyo, napailing na lang ang team ni Maria. Ngunit dumating na si Jasmine, kaya't kailangan nilang ituloy. Medyo awkward ang date, pero sa hindi malamang dahilan, nagkasundo sila na maging magkaibigan na lang. Nang gabi ring iyon, inimbitahan ni Maria si Cardo sa paborito nilang kainan. Ang dahilan pala kung bakit sila hindi nag-click ay simple lang, gusto ni Jasmine na ang hapunan ng pamilya ay pribado para sa kanilang dalawa lang, habang si Cardo ay naniniwalang ang pagkain ay para ibahagi sa lahat, mula pamilya hanggang kapitbahay. Kasabay nito, niyaya ni Isabela si Marco na kumain ng chicken joy. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag ang katotohanan, 3 taon na ang nakalipas, ang babaeng nakita ni Maria na kasama ni Marco ay si Isabela pala. Hindi maintindihan kung bakit hinayaan lang ng magkapatid ang hindi pagkakaunawaan. Pinayuhan ni Marco ang kapatid na maghanap na ng asawa, ngunit nagreklamo si Isabela, hindi niya alam kung ang mga lalaking lumalapit ay dahil sa kanya o sa yaman ng pamilya nila. Bakit hindi ka nalang humanap ng mabait na tao sa kalye? Pabirong sabi ni Marco. Ang imahe ng mabait na si Cardo ay biglang sumagi sa isip ni Isabela. Kinabukasan, habang namamasyal si Cardo kasama ang dalawang pamangkin, nakita nila ang isang school bus na nasaran sa gitna ng daan. Dahil sa likas na kabaitan,
hindi siya nag-atubiling tulungan ang guro na ihatid ang mga bata papuntang paaralan. Ang paglalakbay ng mangingisda sa paghahanap ng pag-ibig at ang paglalakbay ng kawani ng gobyerno sa paghilom ng puso ay marami pang hindi inaasahang kabanata. Ang eksena ng kabutihan ni Cardo sa mga bata ay agad na nakaagaw ng pansin sa daan. Kabilang sa mga nakakita ay si Isabela, na nagkataong napadaan, at si Maria, na naroon din sa malapit na may komplikadong tingin. Pag-uwi, mabilis na kumalat sa mga news site ang mga litrato ni Cardo kaninang umaga. Doon lang napagtanto ni Isabela na ang mabait na lalaking iyon pala ang tumulong sa kanya, isang masayang ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mga labi. Samantala, sa matchmaking office, hindi mapakali ang team ni Maria. May bagong takot na umuusbong, kung lalong sumikat si Cardo, baka may ibang kumpanya na, umagaw, sa kanilang gintong kliyente. Walang pag-aalinlangan, agad na tumakbo si Maria papunta sa bahay ni Cardo. Sa kabutihang palad, buo ang tiwala nito sa kanya, at wala siyang balak na maghanap ng iba. Sakto namang tumunog ang doorbell. Ang nasa labas ay walang iba kundi si Isabela. Sa sandaling nagkaharap si Maria at ang babaeng pinaniniwalaan niyang umagaw kay Marco, natigilan siya. Ngunit mas lumala pa ang sitwasyon nang biglang sumulpot din ang, maltong hindi matahimik, na si Marco, na parang ayaw palampasin ang eksena. Kahit sa pinakamalalang bangungot, hindi inakala ni Maria na mangyayari ang ganitong kabalintunaan isang eksenang mahigit 2 taon niyang pinilit kalimutan. Isinantabi muna ang magulong emosyon, narito si Isabela para pasalamatan si Cardo. Pagkatapos magpasalamat, agad na inaya ni Marco ang kapatid na umalis. Wala na ring masabi si Maria, tumalikod siya para lumabas, ngunit naghihintay na pala si Isabela. Punong-puno ng tensyon ang paligid nilang dalawa. Malamig na sinabi ni Maria na wala siyang pakialam sa dahilan nilang magkapatid, ngunit matalas na sumagot si Isabela, natatakot ka lang marinig ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay bumagabag kay Maria hanggang sa makauwi siya. Naalala niya ang araw na iyon, ang araw na nagpasya siyang umalis sa dating matchmaking company. Sinubukan niyang tawagan si Marco, pero hindi ito sumasagot. Maya-maya lang, ang tawag mula sa real estate company ang naghatid ng masamang balita, ibinenta na ni Marco ang bahay at naglaho. Labis na sakit ang naramdaman niya, naniniwalang tinraidor siya ng walang awa. Sa kabilang banda, tinawag ni Isabela ang kanyang kuya at prangkang humiling, ipapareha mo ako kay Cardo. Akala ni Marco ay nagbibiro ang kapatid, ngunit ang determinasyon sa mga mata ni Isabela ay nagsasabing seryoso siya. Kinabukasan, isang bagong kandidato ang idinagdag sa listahan si Isabela. Nang marinig ito, mariing tumutol si Maria. Pakiramdam niya'y magkaiba ang kanilang mundo, at baka masaktan lang si Cardo. Ipinagtanggol naman ni Marco ang kapatid, iginiit na mabait si Isabela at walang problema sa pagpapares sa kanila. Nang marinig ang taksil na pinupuri ang kabit sa isip ni Maria, bilang mabait, nag-init ang ulo ni Maria, nagbuga ng galit kay Marco, sinabing huwag na itong magpanggap na nag-aalala, at umalis. Samantala, natuklasan ni Cardo ang isang sobre ng pera sa loob ng fruit basket na bigay ni Isabela. Nagpasya siyang isauli ito. Nang malaman niyang darating ang lalaking nagugustuhan niya, masayang lumabas si Isabela para salubungin ito. Pagkakita pa lang, diretsyong iniabot ni Cardo ang sobre. Akala ni Isabela ay tatanggihan niya ito, ngunit sinabi ni Cardo, hindi sapat to, na nagpatigil kay Isabela ng ilang segundo. Akmang kukuha pa sana siya ng karagdagan nang magpatuloy si Cardo, buong sinseridad, hindi sapat, dahil ang pasasalamat na mula sa puso ang tunay na walang katumbas. Nako naman, Cardo, huwag ka nang banitin-bitin sa susunod, nakakakaba. Dahan-dahan niyang inilagay ang sobre sa kamay ni Isabela at tumalikod. Nang makatagpo ng isang bihirang lalaking hindi materyoso, napangiti si Isabela, at naisip, siya na nga ang tipo ko. Nang gabing iyon, matapos masermonan ni Maria, nagpunta si Marco sa pamilyar na bar para maglasing, tahimik na tinititigan ang naudlot nilang litrato sa kasal. Nagkataon, o mas tamang sabihing sinadya, ito ang bar na madalas puntahan ni Maria. Nang makita niyang dumating si Maria,
Pasuray-suray na lumapit si Marco, nauutal na humihingi ng tawad. Ngunit para kay Maria, matagal nang tapos ang lahat, hindi kayang hilumin ng isang huling paumanhin ang sugat sa puso. Pakiramdam niya'y sinusubukan lang nitong pag-aanin ang sariling konsensya. Nang akmang tatalikod na si Maria, binitiwan ni Marco ang mapait na revelasyon, ang ama pala niya ang nagbenta ng bahay nila bago mismo ang kasal. Nasa bingit ng pagkalugi ang kanilang pamilya noon. Desperado, nakiusap siya kay Isabela na tulungan siyang magpanggap para itulak palayo si Maria. Nahihiya siya, binabagabag ng sinabi noon ni Maria sa dating trabaho na ang mga taong Class B na tulad niya ay puro pagkabigo lang ang naghihintay. Ayaw niyang mahirapan si Maria sa piling ng isang bigo. Pagkatapos magsalita, bumagsak si Marco dahil sa kalasingan. Mabuti na lang, hindi malaman kung saan galing, naroon din si Cardo. Salamat sa kanya, naihatid si Marco pauwi ng ligtas. Well, sabi lang, naihatid, pero pagkaalis ni Maria, bamulong si Cardo, nakakapagod buhatin tong lalaking to. Hindi naman tayo close, saka, kinaladkad si Marco pauwi. Pag-uwi, malalim ang iniisip ni Maria tungkol sa mga sinabi ni Marco. Tinanong niya ang sarili, kung nalaman niya ang katotohanan 3 taon na ang nakalipas, kaya niya kayang harapin iyon at samahan si Marco sa hirap, simulan ang buhay may asawa ng walang-wala. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Cardo sa daan. Pinasalamatan niya ito sa paghatid kay Marco kagabi. Ngumiti si Cardo at inabutan siya ng lunchbox na siya mismo ang naghanda. Pagkatapos mag-isip-isip, tinanong ni Maria, ano sa tingin mo kung magkakaroon ka ng pagkakataong makapag-asawa ng isang napakayamang babae? Tapat na sumagot si Cardo, di maganda. Sino ba namang ayaw guminhawa ang buhay? Ngunit idinugtong niya, may diin sa mga mata, pero ang pagiging mayaman ay hindi nangangahulugang mas mabuti, at ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang mas mababa. Ang importante ay ang pagkatao. Ang tapat na sagot ni Cardo ay nagbigay ng init sa puso ni Maria. Sakto namang itinuro ni Cardo ang gulong ng kotse niya, flat ang gulong mo. Okay pa to kahapon. Lihim niyang sinuri ang CCTV sa malapit, natuklasang may kainahinalang tao na lumapit sa sasakyan, ngunit para hindi mag-alala si Maria, sinabi na lang niyang baka kusa itong umimpis. Pagbalik sa opisina, dumating si Isabela dala ang kompletong matchmaking application form. Pagtingin pa lang, natulala si Maria lahat ng impormasyon sa form ay perpektong naglalarawan kay Cardo. Hindi rin itinago ni Isabela ang kanyang pananabik na makipag-date dito. Sakto namang dumating ang makulit na kliyenteng si Gigi. Kada kalahating oras ay tumatawag, nagmamadaling maghanap ng mayamang asawa. Kapag hindi matawagan, didiretso sa opisina. Matapos ang walang saysay na pangungumbinsi, iginiit pa rin ni Gigi, sa lipunang ito, pera ang lahat. Lahat naman ng lalaki pare-parehong walang kwenta. Habang suko na si Maria sa kliyente, tumunog ang telepono na parang biyaya si Cardo. Tumawag siya para sabihing naayos na ang kotse ni Maria at nagyayang kumain ng hapunan. Pagkababa ng telepono, napansin ni Cardo ang CCTV camera sa malapit. Marahil, malapit nang mabunyag ang sikreto ng sumabutahe sa gulong. Nang gabing iyon, sa paboritong kainan ni Maria, nagkakagulo ang mga customer dahil sa isang bagong chef na may pambihirang galing. Sa ilang bihasang hiwa lang, nakakagawa siya ng mga sashimi na parang obra maestra. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Cardo. Mukhang nakita niyang naghahanap ng tauhan ang resto kaya nag-apply siya. Natigilan si Maria ngunit natuwa rin para sa kanya. Samantala, si Isabela ay nakatitig sa litrato ni Cardo, puno ng pag-aalala. Natatakot siyang tanggihan siya nito dahil sa kanyang mayamang pinagmulan, natatakot siyang makaramdam ito ng pagkahiya. Nang marinig ito ng kapatid, napailing na lang si Marco, ngunit napagtanto niya ang mahalagang papel ni Maria. Magsasalita kaya ng mabuti si Maria para kay Isabela. Nagpasya silang magkapatid na magtulungan para paghiwalayin sina Maria at Cardo. Teka, ano? Hindi. Marahil ay magtulungan para itulak sina Isabela at Cardo sa isa't isa. Pagkatapos ng trabaho, prangkang kinausap ni Maria si Cardo tungkol kay Isabela.
Wala siyang pakialam sa yaman o pinagmulan nito. Ang gusto niyang malaman ay kung anong klaseng tao si Isabela. Nang marinig ito, at dahil medyo nabawasan na ang hindi pagkakaunawaan, tapat na sinabi ni Maria na mabait si Isabela. Buo ang tiwala ni Cardo sa pinili at pagtatasa ni Maria, kaya't nagpa siyang seryosohin si Isabela bilang potensyal na mapapangasawa. Sa labas, aksidenteng natuklasan ng intern na si Hanbin na si Gigi ay lihim na nakipagkita sa ipinapareha sa kanya, yung pekeng mayamang tiyuhin, bago pa man may pahintulot. Medyo nauulit ang eksena, pero sundan natin ang orihinal na kwento. Nagyabang ang 41 anyos na lalaki tungkol sa 20 bilyong won, dapat peso sa konteksto ng Pilipinas, nakita, sariling bahay, 5 kotse. Agad na nagningning ang mga mata ni Gigi. Nabasa ng lalaki na kailangan ni Gigi ng pera, pero okay lang daw, basta't sundin niya ang kondisyon, panatilihing 45 kilo ang timbang, kahit manganak, bawal magpagupit ng maikli, dahil gusto niyang laging perpekto ang kanyang ari-arian. Nainis si Gigi at akmang aalis nang pigilan siya. Sakto namang dumating sina Maria at Cardo, nakita na naman si Hanbin. Binalingan ng lalaki si Maria at sinisi sa pag-leak ng impormasyon. Sa gitna ng tensyon, inanunsyo ni Hanbin ang katotohanang na-verify niya, peke lahat ang sinasabi ng lalaki tungkol sa kita nito. Napahiya, galit itong umalis. Nang maupo kasama si Gigi, ibinahagi ni Maria ang sariling kwento, kung paanong pinahalagahan niya noon ang estado sa buhay at nauwi rin sa hiwalayan dahil dito. Napagtanto niyang nababago ang materyal na bagay, ngunit ang tunay na pag-ibig ang nananatili. Tila nagising si Gigi sa mga sinabi ni Maria. Kinabukasan, kinausap ni Maria si Marco, sinabing hindi mahalaga kay Cardo ang pinagmulan, kundi kung gaano katatag ang magiging relasyon. Malalim na nag-isip si Marco at sumagot, naisip na rin niya iyon, at naniniwala siyang kayanan niya ngayon. Tila bahagyang gaman ang tensyon sa pagitan nila. Si Isabela naman, sa wakas ay nagkalakas loob na ay, like, ang litrato ni Cardo online. Akala'y unti-unti nang umaayos ang lahat, ngunit hindi pala. Nang gabing iyon, pagbalik ni Maria sa kainan, natigilan siya nang makita si Cardo na sumasakay sa isang mamahaling kotse kasama ang 2 kainahinalang lalaki, papunta sa isang marangyang mansyon. Masaya siyang nakikipag-usap sa isang lalaking mukhang chairman ng isang korporasyon. Posible kayang, itinatago niya ang tunay niyang pagkatao. Dahil sa pag-iisip na iyon, hindi makapag-focus si Maria sa meeting kinabukasan. Naalala niya ang mga peklat sa likod ni Cardo, ang medyo mailap nitong anyo noong una silang magkita. Paano kung miyembro pala siya ng gangster? Natakot siya sa naisip na eksenang binubugbog si Cardo ng mga kalaban gamit ang tubo. Ay, napasigaw siya sa gitna ng meeting, saka nahihiyang nag-iba ng usapan nang mapansing nakatingin ang lahat. Isa pang sorpresa, dumating si Gigi sa opisina para mag-apply bilang intern. Marahil matapos tulungan, nagustuhan na niya ang trabaho. Hindi naman tumanggi si Mayor Guzman sa libreng trabahador. Itinabi si Gigi kay Hanbin para gabayan. Namroblema na naman ang team dahil walang bagong aplikante. Nahulaan ni Gigi na baka may sira ang website. Tama nga, ang magre-retire na kasamahan nila ang may hawak nito at nasira nga ang proseso. Ang dating web provider ay, nagsara na, o naloko si Tito. Kailangang ayusin ng team ang website ng palihim bago malaman ni Marco. Naghati-hati sila ng gawain, si Tito, ay verify ang provider, sina Hanbin at Gigi, maghanap ng bago, si Ate, sumagot ng telepono, si Maria, gumawa ng flyers at bantayan si Marco. Sa pagkakataong ito, nang mag-alok si Marco na sumama, pumayag si Maria, na ikinagulat at ikinatuwa nito. Sa studio, naghihintay si Cardo na ayusan para sa photoshoot. Naalala niya ang pagkikita nila kagabi ng misteryosong lalaki. Sinabi nitong matagal na siyang hinihintay ni Cardo. Senisi siya sa pag-iwas dahil takot maalala ang araw na iyon. Tinanong nito kung dapat bang gawin ni Cardo ang kanyang tungkulin para sa kapakanan niya. Mariing sumagot si Cardo na siya na ang bahala sa kanyang nakaraan. Mukhang natuwa naman ang lalaki na umalis na si Cardo sa isla at naghahanap na ng asawa,
nag-alok ng tulong anumang oras. Dumating na rin sa wakas ang makeup artist, sobrang excited nang makita si Cardo isang perpektong challenge para gawing swan ang ugly duckling. Samantala, nakumpirma ni Tito na sarado na nga ang dating web provider. Mabuti na lang, tiyuhin pala ni Gigi ay isang tech expert at pwedeng tumulong. Ang batang si Gigi, kara-rating lang pero nakasagot na sa malaking problema. Ang tiyuhin ni Gigi ay isang it wizard, kayang mag-multitask sa sandamakmak na monitor. Para makumbinsi ang masungit na tiyuhin, ginamit ni Gigi na pain ang isang super rare na custom mechanical keyboard, dalawa lang sa mundo, na bigay ng tatay niya. Nang marinig ang tungkol sa keyboard, agad pumayag ang it uncle. Sa kabilang banda, puno pa rin ng duda si Maria tungkol kay Cardo. Sakto namang lumitaw ito matapos ma-magic. Napanganga si Maria. Ang mukha ni Cardo ay maputi at makapal ang pulbos sa kakaibang paraan, parang nagpagulong-gulong sa harina. Sino ba naman ang makeup artist na to? Dahil sa sobrang pagkabigla sa nakakatakot na itsura, humanap ng dahilan si Maria para tumakas muna. Maya-maya, matapos ayusin ang makeup fail, lumabas si Cardo na taglay ang tunay niyang anyo, gwapo at kaakit-akit. Sa pagkakataong ito, literal na natulala si Maria, hindi maialis ang tingin. Handa na ang modelo, photoshoot na lang ang kulang. Ang problema, hindi sanay si Cardo kahit sa simpleng selfie, kaya't hindi marunong mag-pose. Kahit anong pilit ng photographer, nanatili siyang parang tuod. Siguro kailangan ni Cardo ng tulong para magkaroon ng emosyon sa photoshoot, at sino pa ba ang nandyan kundi si Maria? Nang makita ito, natulala si Marco, ayaw niyang magkasama sa litrato si Maria at ang karibal sa isip niya. Bigla siyang nagpresentang tumulong kay Cardo, na ikinatahimik ng lahat. Sinabi at ginawa nga, nagsimula silang dalawang lalaki na maghawak kamay, nagkukunwaring sweet sa litrato. Pero ang pagmamahalang, ito ay kakaiba. Sa huli, kahit papaano'y nagkaroon naman si Cardo ng magagandang litrato. Sakto namang dumating sa opisina ang introvert na it expert, si Tito Benjo. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan sa umpisa, pero pagdating sa trabaho ay nagiging hari ng code agad. Sa ilang pindot lang ng F12, natuklasan niyang may pumasok sa server at nagnakaw ng impormasyon. Ngayong alam na ang dahilan, madali nang maayos ang error sa website. Umaasa ang lahat na matatapos agad, dahil pabalik na sina Maria at Marco galing sa pagpapaprint ng flyers. Biglang bumukas ang pinto, ngunit isang bagong aplikante lang pala na nagngangalang Clara, hindi sina Maria at Marco, na nagpakaba sa lahat. Pagkakita pa lang kay Clara, ang pusong puro algorithm ni Tito Benjo ay biglang nag-system error. May gana pa kaya siyang mag-ayos ng website? Sa kabilang banda, kailangang patagalan pa ni Maria si Marco. Niyaya niya itong hintayin ang flyers at isabay na ang pagdidikit. Sabi pa niya, kung libre ito mamayang gabi, pwede silang kumain ng sabay. Siyempre, hindi tumanggi si Marco. Pumunta sila sa kainan kung saan nagtatrabaho si Cardo para magdikit ng flyers. Pinakiusapan ni Maria si Marco na sa labas magdikit para makausap niya ng sarilinan si Cardo. Gayunpaman, paikot-ikot pa rin siya, hindi magawang itanong ng diretso ang tungkol sa misteryosong chairman, at ibinaling ang usapan kay Isabela. Oras na para bumalik si Marco sa opisina para mag-report kay Mayor. Ilang minuto na lang ang natitira. Dahil sa deadline pressure, inilabas ni Tito Benjo ang kanyang buong kapangyarihan. Tumulong din ang buong team, may lumabas para patagalan pa si Marco. Sa wakas, pagpasok mismo ni Marco, gumagana na ulit ang website. Natanggap agad ni Cardo ang match notification mula kay Isabela, pero hindi pa niya ito ina-accept. Bigla namang sumulpot si Isabela sa kainan para hanapin si Cardo. Diretsahan siyang nagtanong, ayaw mo ba sa akin? O may tinatago kang sekreto? Huwag mong sabihin, anak mo talaga sa iba yung dalawang bata. Nang marinig ito, cool lang na sumagot si Cardo, paano mo nalaman, na ikinasamid ni Isabela? Nagbibiro lang pala siya. Gayunpaman, sinserong, nagtapat ng nararamdaman si Isabela,
Sinabing hindi siya maglilihim ng kahit ano at umaasang ibabahagi rin ni Cardo ang mga sekreto nito. Kasabay nito, tinanong ni Marco si Maria tungkol sa dinner nila, na ikinagulat ni Maria na kalimutan niyang niyaya niya pala ito para magpatagal ng oras. Nang makita ang pagkailang ni Maria, naintindihan ni Marco, alam niyang sumama lang ito sa kanya buong araw para tulungan si Tito Benjo. Magalang siyang umatras, sinabing dapat sana'y tumulong din siya bilang team leader, ngunit pinuri si Maria sa pagtitiwala sa mga kasamahan. Bahagyang gamaan ulit ang loob nila sa isa't isa. Naglakad sila papunta sa daan ng kanilang alaala noong kolehiyo. Naalala ni Maria ang araw na iyon, ginamit ni Marco si Isabela para may aya siyang lumabas, tapos, iniwan, ang kapatid para masolo siya. Sa malapit na coffee shop na iyon nagtapat si Marco. Napakaganda ng mundo nila noon, pakiramdam nila'y kayang lagpasan ang lahat basta't magtiwala sila sa isa't isa. Biglang humingi ng tawad si Maria kay Marco. Inamin niyang kung nalaman niya ang katotohanan noon, marahil ay hindi rin niya matatanggap. Ngunit iba na ngayon. Pwede bang boss at empleyado na lang tayo? Gusto pa sanang humirit ni Marco ng isa pang pagkakataon, ngunit matatag na tumanggi si Maria. Pagkatapos magpaalam kay Marco, naglakad mag-isa si Maria sa madilim na kalye. Naramdaman niyang may sumusunod. Natakot siya, akmang tatakbo nang biglang makasalubong si Cardo. Akala niya'y katapusan na niya, mabuti na lang at dumating si Cardo, at naihatid siya pauwi ng ligtas. Kinabukasan, sa meeting, prangkang inamin ni Marco na alam niya ang tungkol sa lihim na pagtulong sa pag-ayos ng web, pero hindi na niya ito uungkatin. Ang problema ngayon, gusto ring sumali ni Tito Benjo sa matchmaking team, at gusto pa niyang si Maria ang maging mentor niya. Samantala, hindi malaman kung paano, napadpad si Tito Benjo sa kainan ni Cardo. Nang makita ang mga matchmaking flyer sa pader, humingi siya ng payo. Kay Cardo mismo na nahihirapan ding humanap ng kapareha. Tunay ngang kakaiba ang tadhana. Nag-usap ang dalawang malungkot na lalaki hanggang gabi. Sa wakas, nagkalakas loob si Tito Benjo na ay, ang kandidatong si Clara na nakilala niya kahapon. Sakto namang dumating sina Maria at Marco para tumulong. Lalo pang gumanda ang sitwasyon nang ay accept din ni Clara ang match. Nagdiwang ang buong team. Sa sobrang tuwa ni Maria, akmang makikipag-appear si Marco, ngunit lumingon si Maria at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Cardo. Natigilan si Marco, durog ang puso. Naganap ang unang date ni Benjo at Clara. Pareho silang introvert, sobrang awkward, hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Ngunit lumabas na kasing kaba rin pala ni Benjo si Clara. Nakakatuwang panoorin ang dalawang thunders na malapit ng mag-30 na mas mahiyain pa sa mga elementarya, pero sobrang cute. Dahil sa kakaibang pagkakasundo ng kanilang personalidad, unti-unti silang nagbukas ng loob. Sa wakas, nagkaroon ng unang matagumpay na pares ang matchmaking team. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Cardo, nagulat siyang broken-hearted ang kanyang pamangking babae. Pagkatapos mag-usap, sinabi ng bata ang isang makahulugang linya, sa pag-ibig, importante ang tamang timing. Para iyong bambilyang lumiwanag sa isip ni Cardo. Agad siyang tumakbo para hanapin si Maria at magtapat. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita, may napansin siyang kaina-hinalang tao sa malapit, hinabol niya ito ngunit hindi naabutan. Nang dumating si Maria, nakita niyang nanginginig si Cardo, kaya't niyakap niya ito ng mahigpit. Kasabay nito, si Isabela, habang tinitingnan ang lumang social media ni Cardo, ay natuklasang hindi pala ito nakatira sa isla 5 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang tunay na pagkatao ni Cardo at bakit napaka-misteryoso? Hindi malaman kung sino ang nakaaway ni Maria, ngunit may nag-spray paint ng pulang, umalis ka. Sa kotse niya, dumating ang mga pulis, tiningnan ang dashcam footage ngunit hindi makita ng malinaw ang mukha ng salarin dahil nakamask ito at mabilis kumilos. Sinabi ng pulis na baka mga kabataan lang na mahilig mambandalismo, walang masamang intensyon, at i-check nila ang mga CCTV sa paligid. Pagkaalis ng mga pulis, tinanong ni Maria si Cardo kung ano yung sasabihin niya kanina. Matapos mag-alinlangan,
Nagpa siya si Cardong ikwento ang nakaraan, 5 taon na ang nakalipas, isa siyang masigasig na bumbero. Matapos ang isang malagim na aksidente, umalis siya sa trabaho at lumipat sa isla para mamuhay ng tahimik. Ang mga peklat sa likod niya ay mula sa aksidenteng iyon. Ang mga lalaking nakaitim na suit na naghahanap sa kanya ay mga sekretaryo ng chairman na iniligtas niya sa sunog. Nang marinig ang kwento, labis na naantig si Maria. Pareho silang may dalang multo ng nakaraan. Naniniwala siyang tama ang ginawa ni Cardo, isa siyang bayaning nagligtas ng buhay, hindi gangster. Nagpasalamat siya sa pagtitiwala ni Cardo na ibahagi ang pinakatatagong sekreto. Nito, gabi na, kailangan ng umuwi ni Maria. Bigla niyang naalala ang mainit na yakap ni Cardo kanina. Kinabukasan, dinala ni Maria ang kotse sa Tollier. Sinabi ng mekaniko na masyado ng luma ang sasakyan, kahit ayusin ay masisira lang ulit sa ibang parte, mas mabuting bumili na lang ng bago para sumigla ulit ang puso. Naintindihan ni Maria ang ibig sabihin na pati pag-ibig at mga bagay ay may expiration date. Mahirap man iwanan ang mahahalagang alaala, hindi rin dapat palampasin ang mga bagong kilig. Tiningnan niya ang kanyang lumang kotse, malalim ang iniisip. Pagdating sa opisina, naroon na si Isabela. In-accept na pala ni Cardo ang match. Sobrang excited ni Isabela, gusto nang mag-set ng date agad-agad, saka mabilis na umalis na parang hangin, na nagpaiwan kay Maria na pakiramdam ay wala siyang silbi bilang tagapamahala. Sakto namang dumating si Marco na may magandang balita, nagpa siya si Mayor Guzman na taasan ang budget ng team bilang pagbati sa unang successful match, at kasabay nito'y hinihimok silang madaliin ang pagpapares kina Cardo at Isabela. Si Cardo naman ay nasa presinto, nagtatanong tungkol sa investigasyon. Mukhang maingat ang salarin, sinira ang mga CCTV bago kumilos at nawala sa blind spot. Kahit may isang video na nakakuha ng imahe, matatagalan pa ang analysis. Hinanap ni Maria si Cardo sa kainan pero wala ito. Habang kausap ang kaibigan niyang may-ari ng resto, napaisip siya kung ano ba talaga ang motibo ni Isabela. Isinantabi ang pag-iisip, tinawagan ni Maria si Cardo para i-schedule ang date nila ni Isabela sa weekend. Nilinaw niyang hindi siya pupunta, is-send na lang niya ang oras at lugar. Nagbatian sila ng mapayapang weekend. Umaasa si Maria na magtatapos ang linggo na may magandang balita mula kay Cardo. Dumating ang araw ng date. Sinundo ni Isabela si Cardo gamit ang kanyang luxury car. Sa loob ng sasakyan, dahil laging tapat si Isabela, gusto ring maging tapat ni Cardo. Sinimulan niyang ikwento na dati siyang bumbero. Ngunit bago pa man masabi ang dahilan ng pag-alis, sabik na nagsalita ng tuloy-tuloy si Isabela, na natabunan ang sasabihin niya. Pumunta sila sa isang napaka-eleganteng restaurant na walang katao-tao. Nagtataka pa si Cardo kung bakit walang customer, baka malugi na sila. Hindi niya alam na si Isabela pala ang nagpa-reserve ng buong lugar para sa kanilang privacy. Kasabay nito, naramdaman na naman ni Maria na may sumusunod sa kanya. Ginawa niyang pain ang sarili sa isang bookstore at nahuli ang lalaki. Matapos ang ilang pagtanggi, tumawag ito sa isang numero para i-report na nahuli na siya. Ang boses sa kabilang linya si Cardo. Sa sobrang pag-aalala sa kaligtasan ni Maria, pinakiusapan niya ang kaibigan na lihim na bantayan ito. Ngunit masyadong halata ang kaibigan niya. Nang marinig ang tawag ni Maria, napansin ni Isabela ang pag-aalala sa boses ni Cardo. Tinanong niya kung may problema. Nang makitang laging si Maria ang iniisip nito, bahagyang nasaktan si Isabela. Buong date, laging nakatingin si Cardo sa cellphone na parang may hinihintay. Sa kabilang banda, kumakain mag-isa si Marco sa resto nang biglang dumating si Maria kasama ang bodyguard nito. Akala ng may-ari ng resto ay bagong kadate ito ni Maria. Kaya't pinaalis muna niya si Marco para makipaglaro sa mga pamangkin ni Cardo at mabigyan sila ng privacy. Laking dismaya nang malaman niyang bodyguard lang pala. Nang malaman ang totoo, sinubukan na naman ng may-ari na i-recruit ang lalaki sa matchmaking program. Ngunit inamin nitong siya yung tipo na, mainit sa umpisa, malamig agad, mabilis magsawa. Agad na hinusgahan ng may-ari na hindi siya bagay sa kasal. Gayunpaman, mahusay pa ring mambola ang lalaki,
kaya't kahit naiinis ay nagawa pa rin nilang magbiruan at mag-flirt. Pakiramdam ni Maria ay na out of place siya, bigla niyang naisip si Cardo. Tila naghihintay din siya ng balita mula rito. Pagkatapos ng hapunan, sa kakapilit ni Isabela, napapayag din niyang pumunta si Cardo sa isang bar para sa round 2. Akala mo'y malakas uminom ang taga-isla, pero sobrang hina pala ng tolerance ni Cardo. Nakita ito ni Isabela, nagpanggap pa siyang lasing para alagaan siya ni Cardo. Tunay nga, pagkasama ang babae sa inuman, mahirap malaman kung sino ang tupa at sino ang lobo. Samantala, si Maria, dahil matagal nang hindi umuwi si Cardo mula sa date, ay nagpunta sa bar para hanapin ito. Nakita niya ang eksenang maalagang inaalalayan ni Cardo si Isabela, na nagkukunwaring lasing. Hindi malaman kung bakit, isang kakaibang emosyon ang naramdaman niya, at bigla siyang lumapit sa kanila. Sakto namang dumating ang kaibigang bodyguard at pinigilan siya. Nangako ito kay Cardo na ihahatid si Maria pauwi kaya't nandito siya para paalisin ito. Mabuti na lang at may pumihil, dahil si Maria mismo ay hindi maintindihan ang kanyang gagawin sana. Kinabukasan, hindi malaman kung sino ang kumuha ng litrato ng date ni Cardo at Isabela at ikinalat ito online, na naging viral. Tuwang-tuwa si Mayor Guzman, ipinatawag si Marco para purihin. Kasabay nito, ang kaibigang bodyguard ni Cardo ay biglang dumating sa opisina para mag-apply ng matchmaking. Ngunit mukhang gusto lang niyang subukan kung bagay ba siya sa kasal. Dahil sa kanyang pabago-bagong ugali, hindi na nakakagulat na tinanggihan siya agad. Nang gabing iyon, nasa bahay si Cardo nang may kumatok na pulis. Nakilala na nila kung sino ang nanira sa kotse ni Maria kaya't pumunta sila para ipaalam sa kanya. Pagkakita pa lang sa litrato, kahit nakamaskara, agad na nakilala ni Cardo kung sino iyon. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa bahay ni Maria. Kasabay nito, nakatanggap si Maria ng isang kaina-hinalang package. Pagbukas niya, laman nito ay mga litrato ni Cardo at ng yumaong ex-girlfriend nito, kasama ang sulat kamay na, "Umalis ka." Labis siyang natakot. Nasa daan si Cardo nang makita niya ang salarin, kapatid ng ex. Agad niya itong hinabol. Matapos ang mainit na habulan sa mga kalye, nahuli niya rin ito. Tama ang hinala ni Cardo. Mahal ng lalaki ang kanyang ate kaya't hindi niya matanggap na naghahanap na ng bagong kaligayahan si Cardo matapos nitong sabihing hindi na siya magmamahal ng iba. Si Maria ang pinuntirya niya dahil naniniwala siyang ito ang humila kay Cardo palayo sa tahimik na buhay sa isla. Masakit na sinabi ni Cardo na hindi niya kailanman nakalimutan ang ex, o mas tamang sabihing hindi niya kayang kalimutan. Palagi niyang sinisisi ang sarili sa pagkamatay nito. Ang kapatid pala ay hindi galit kay Cardo, ayaw lang niya itong magdusa magpakailanman, ngunit hindi rin niya kayang makita itong masaya sa piling ng iba. Sa sandaling iyon, lumapit si Maria, mahinahong nagsalita, bakit kailangang alalahanin magpakailanman ang isang malungkot na alaala? Lahat ng sakit ay may expiration date. Ang mamuhay ng miserable habang buhay ay hindi pagrespeto sa pag-ibig na lumipas. Nang marinig ito, humagulgol na parang bata ang lalaki. Pagkatapos ng insidente, nagpasya pa rin si Maria na ipaayos ang lumang kotse sa halip na bumili ng bago. Lahat ng bagay ay may katapusan, ngunit siya ang magpapasya kung kailan iyon darating. Bigla, habang nasa kotse sila ni Cardo, nakita ni Maria ang isang lalaki na kasama ang dalawang pamangkin ni Cardo papalayo. Walang pag-aalinlangan, lumabas agad si Cardo at hinabol sila. Halos malagutan ng hininga, natagpuan niya rin ang dalawang, makukulit, na bata na masayang kumakain ng bibingka na parang walang nangyari. Tinanong ni Cardo kung sino ang kasama nilang lalaki, ngunit umiwas ang dalawa, ayaw magsalita. Nainis si Cardo. Sakto namang dumating si Maria. Nang makitang galit si Cardo, dahan-dahan niyang inuwi ang mga bata. Hindi malinaw kung nag-aalala lang ba si Cardo o nakilala niya kung sino ang lalaking iyon. Kinabukasan, pumunta na naman si Maria sa isang matchmaking date. Mabait naman ang lalaki. Pero bukod sa mabait ay, medyo kakaiba ang itsura, magkalayo ang mga mata. Ang resulta ng date na ito ay alam na natin.
Pagbalik sa opisina, dumagsa ang mga reklamo tungkol sa mga bigong pagpapares. Biglang pumasok si Mayor Guzman na puno ng pag-asa. Pinipilit ang team na gawin ang lahat para magkatuluyan sina Cardo at Isabela para mapalakas ang kanyang kampanya. Mas tumindi ang pressure sa balikat ni Maria at ng buong team. Sinabi rin ni Mayor Guzman na tutuparin niya ang pangako kay Maria, kung magiging matagumpay ang kampanya. Ibig sabihin, magkakatuluyan sina Cardo at Isabela, may lilipat siya ng pwesto. Ngunit paliit ang posibilidad na ito, dahil kahapon, inindiyan ni Cardo ang lakad nila ni Isabela para puntahan si Maria nang ito'y nasa panganib. Pagkatapos ng utos ng mayor, agad na kumontak ang isang TV station, gustong mag-exclusive interview kina Cardo at Isabela para sa promo. Medyo nag-alala si Maria sa simula, dahil pangalawang formal na pagkikita pa lang nila ito. Ngunit mabilis na pumayag si Isabela, na parang gustong ipagsigawan sa buong mundo na, taken, na si Cardo. Sa kasalukuyan, nakikipaglaro si Isabela sa dalawang pamangkin para makapagluto si Cardo. Ngunit hindi malaman kung sinasadya o hindi, puro mahihirap na tanong ang tinatanong niya tulad ng, nasaan ang mga magulang niyo, na nagpabigat sa atmosfera. Para iligtas ang sitwasyon, tinawag ni Cardo ang lahat para kumain. Naghanda siya ng masaganang pagkain para kay Isabela. Ngunit bamulong ito, sana tayong dalawa lang, na hindi malaman ng mga bata kung saan magtatago para mapagbigyan ang kanilang future tita. Bago umuwi, pinaalalahanan ni Isabela si Cardo tungkol sa interview, puno ng excitement ang boses. Para sa kanya, para iyong pag-angkin. Ngunit hindi pa rin komportable si Cardo, sinabing pag-iisipan pa niya. Sa kabilang banda, nakatanggap ang matchmaking office ng isang anonymous na sumbong tungkol sa umano'y tumatanggap ng suhol. Agad na inikat ni Marco ang tingin sa buong kwarto, naghihinala. Gusto niyang pagkatiwalaan ang mga kasamahan, pero hindi niya pwedeng balewalain ang impormasyon. Dahil sa mga kaina-hinalang kilos kamakailan ni Tito Rick, ang malapit ng mag-retire, hindi niya maiwasang paghinalaan ito. Maya-maya, biglang dumating sa opisina ang direktor na gumawa ng dating dokumentaryo tungkol kay Cardo. Mukhang magkakilala sila ni Tito Rick. Nang sumagot ng telepono si Tito Rick at umalis, agad na hinayla ni Marco si Maria para tanungin, pero ayaw niyang magmukhang naghihinala sa kasamahan sa harap niya. Nagsimula ang shooting. Ngunit kasisimula pa lang ng interview kay Isabela, nagkaroon na ito ng biglaang importanteng lakad. Mahirap talaga maging chairwoman. Na-postpone ang shooting, kaya't bumalik na lang si Maria sa opisina. Nagkataon, nakita niya ang computer screen ni Tito Rick na nakabukas sa artikulong, paano maghanda para sa mabilis na pag-migrate. Bago pa man maintindihan, naalala niyang naiwan niya ang cellphone sa kainan. Hindi niya alam, kasabay nito, si Isabela ay may ginagawang kaina-hinalang transaksyon kasama ang kuya ni Cardo, ang pabayang ama. Gusto niyang ilayo nito ang dalawang pamangkin, ay migrate, kapalit ng malaking sustento buwan-buwan. Posible kayang si Tito Rick ay kasabwat ni Isabela sa pag-aayos ng mga papeles. Sakto namang pagbalik ni Maria sa kainan para kunin ang cellphone, naabutan niya ang eksena. Kinwestiyon niya si Isabela kung bakit nito ginagawa iyon. Malamig na sumagot si Isabela, huwag ka nang mabuhay sa ilusyon, Maria. Ang pagsasama niyo ni Marco ay nabigo dahil sa mga praktikal na problema. Gusto kong simulan ulit ang lahat na kaming dalawa lang. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malalim na pag-iisip kay Maria. Nang gabing iyon, nanood siya ng balita tungkol sa mga naghihiwalay dahil sa pera, naalala ang sinabi ni Isabela. Pero paano nahanap ni Isabela ang kuya ni Cardo? Bigla niyang naalala ang mga kaina-hinalang kilos ni Tito Rick. Kinabukasan, may lihim na pinuntahan ulit si Tito Rick. Sinundan siya ni Maria, ngunit nagulat siyang makasalubong si Marco, sinusundan din pala nito si Tito Rick. Sa kakalingon, nawala nila ang matanda. Maya-maya, nakatanggap si Marco ng anonymous na litrato ni Tito Rick na tumatanggap ng sobra. Kasama ang mensaheng, corrupt na matchmaking group, buwagin na. Agad niyang pinuntahan si Tito Rick, naabutan itong may kausap sa telepono. Yun pala,
Sinusubukan lang ni Tito Rick na humingi ng sponsorship mula sa malaking korporasyon ni Isabela. Para sa matchmaking group, dahil praktikal ang pag-aasawa, gusto niyang magkaroon ng pondo para suportahan ang mga mag-asawa sa kanilang mga gastusin. Nang maintindihan ang mabuting intensyon, agad na humingi ng paumanhin sina Maria at Marco sa paghihinala. Ngunit sino ang nagpadala ng anonymous na paninira? Samantala, ipinatawag si Maria ng mayor para purihin dahil sa tagumpay, ang pagpapares kina Benjo at Clara. Ipinakita nito sa kanya ang transfer order. Pwede na siyang mag-impake. Tuwang-tuwa si Maria at nagpasalamat sa mayor. Sa wakas, makakaalis na siya rito. Umaasa siyang magiging masaya rin si Cardo. Nagsushoot ang team ng dokumentaryo sa kainan ni Cardo nang biglang dumating si Isabela, kahit wala ito sa plano. Kahit awkward, kailangang ituloy ang shooting. Iminungkahi ng direktor na kunan sina Cardo at Isabela na nag-iinuman. Dahil na late, tatawagan sana ni Cardo ang mga pamangkin, ngunit hindi sila sumasagot. Nang makita ito, sinabi ni Maria na siya na ang pupunta sa bahay nila. Pagdating doon, nakakita si Maria ng isang sulat sa mesa, "Dadalhin ko ang mga bata sa mas magandang lugar, para mabuhay ka ng sarili mong buhay." Yun pala, plano lahat ni Isabela. Ang biglaang pagdating niya sa resto ay para pigilan si Cardo na makauwi, para mabigyan ng pagkakataon ang kuya nitong itakas ang mga bata. Inihahanda na ng pabayang ama ang dalawang anak para sa isang boarding school sa ibang bansa, walang balak na alagaan sila. Mabuti na lang, nasa airport na si Maria at nailigtas ang mga bata. Pagbalik sa resto, lasing na si Cardo dahil kay Isabela. Galit na lumapit si Maria, gustong iuwi agad si Cardo, sinabi ng diretsahan kay Isabela, "Hindi ka nakarapat-dapat para sa kanya." Sakto namang nakatanggap si Isabela ng text mula sa kuya ni Cardo na nagsasabing bigo ang plano. Kahit alam niyang alam na ni Maria ang lahat, nagmatigas pa rin si Isabela, binal ang huwag, lumampas sa limitasyon ng isang kawani ng gobyerno. Tinangka niyang gamitin ang kapangyarihan para puwersahin si Maria, ngunit hindi natinag si Maria. Binalaan niya ito pabalik, "Sa kwartong ito, ako lang ang nakakaalam ng lahat. Kung ayaw mong malaman ni Cardo ang lahat, tumigil ka na." Pagkatapos, ay nalalayan niya si Cardo pauwi, iniwan si Isabel lang tulala. Pagkatapos alagaan si Cardo at ang mga bata, nagising ang panganay na pamangkin, bumulong kay Maria, "Ate, huwag niyo pong sabihin kay Tito ang nangyari ngayon." Tumango si Maria, nangakong maglilihim. Kinaumagahan, nagtanong si Cardo kung anong nangyari kagabi, pero kaunti lang ang sinabi ni Maria. Matapos siyang tulungan na mahimasmasan at ibili ng almusal, pumasok na si Maria sa opisina. Nag-e-excite ang lahat na i-promote ang tambalang Cardo Isabela nang pumasok si Maria at pinatigil ang lahat. Hinayla siya ni Marco palabas para mag-usap. Hindi pa niya alam ang ginawa ng kapatid, sinisi si Maria sa pagiging padalos-dalos, pagpapatigil ng shooting at promo nang hindi nagpapalem. Nagalit si Maria, sinagot si Marco, "Ikaw ang team leader pero pinagdududahan mo ang desisyon ng miyembro mo." Sa totoo lang, may mali rin si Maria dahil hindi siya nagpaliwanag. Hindi na makasagot, diretsahang tinanong ni Marco, "May gusto ka ba kay Cardo?" Maya-maya, nasa opisina na sila ng mayor, humihingi ng paumanhin dahil hindi na maitutuloy ang pagpapares kina Cardo at Isabela. Nagboluntaryo si Maria na manatili sa team para humanap ng mas angkop na kapareha para kay Cardo. Pumayag ang mayor, ngunit nagbabala na kung mabibigo ulit, hindi na niya tutuperin ang pangako. Sa kabilang dako, nasa opisina si Isabela nang makatanggap ng tawag mula sa kuya ni Cardo. Kahit bigo, gusto pa rin siyang kikilan nito, nagbabantang isisiwalat ang katotohanan kay Cardo. Ngunit hindi niya alam, nahanap na sila ni Cardo. Nagkaroon sila ng tensyonadong paghaharap. Sinisi ni Cardo ang kapatid sa pag-abandona sa mga anak nito. Idinahilan ng kuya ang problema sa pera, pakikipaghiwalay sa asawa, at pag-iwan sa mga anak dahil akala niya'y magiging pabigat lang sila. Nagalit si Cardo, iginiit na dapat magkasama ang pamilya sa hirap at ginhawa. Kahit magkapatid, magkaiba sila ng pananaw.
Ngunit dahil sa pag-uusap na ito, nalaman ni Cardo na si Maria pala ang nagligtas sa mga pamangkin niya sa airport. Agad niyang pinuntahan si Maria para magpasalamat at humingi ng paumanhin sa abalang naidulot ng pamilya niya. Sabi ni Maria, responsibilidad lang niya iyon sa trabaho. Nagpasya si Cardo na siya mismo ang kakausap kay Isabela. Pagharap nila, hindi sinisi ni Cardo si Isabela. Isinauli niya ang perang ibinigay nito sa kapatid niya at humingi ng paumanhin sa ginawa ng kapatid. Mahinahon niyang sinabi na hindi sila bagay dahil magkaiba ang kanilang pananaw at mundo. Inamin ni Isabela na alam niya iyon, ngunit ang puso niya ay laging para kay Cardo. Nagtanong siya, ilang beses pa lang tayo nagkita, hindi ba masyadong mabilis para sabihing hindi tayo bagay? Oh, may gusto ka na bang iba? Napaisip si Cardo sa tanong na iyon. Bumalik sa matchmaking office, walang magawa ang team dahil naudlot ang tambalang Cardo-Isabela. Ang direktor ng dokumentaryo ay wala ring trabaho. Naisipan ng team na, i-recruit, siya sa programa. Mabilis silang nakahanap ng kapareha para sa kanya, isang babaeng nagngangalang Josie. Naganap ang date, ngunit buong usapan, puro tungkol sa magulang niya ang sinasabi ng direktor. Marahil mabuti siyang anak, pero hindi iyon angkop sa isang date. Tinanggihan siya ni Josie dahil pakiramdam niya'y pakakasalan niya ang nanay nito, hindi siya. Ang masama pa, niyaya pa siya ng direktor na sa susunod na date ay makipagkita sa nanay niya. Pati ang nanay ay napailing na lang sa paraan ng panliligaw ng anak. Sinabi niyang proud siya sa pagsisikap nitong humanap ng makakasundo ng ina, pero gusto niyang hanapin nito ang magpapasaya sa kanyang sarili. Maya-maya, biglang dumating si Cardo sa opisina para kay Maria, gusto niyang baguhin ang kanyang profile. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang babaeng bagay sa kanya. Bigla, sa labas, biglang nanakit ang tiyan ng kasamahan nilang si Lily Manggang anak na. Nataranta ang lahat, agad na isinakay ni Cardo at Maria si Lily sa ospital, habang tinatawagan ni Tito Rick ang asawa nito. Sa awa ng Diyos, nakaabot sila sa ospital, at ligtas na naipanganak ang sanggol. Dumating ang asawa, naiyak nang makita ang anak. Pinaalalahanan ni Maria na ipaalam sa mga magulang ni Lily. Yun pala, itinakwil na sila ng mga magulang nito simula nang ikasal sila dahil tutol dito, hindi pa nga alam na buntis si Lily. Pero pinayuhan pa rin ni Maria na sabihan sila. Sumunod ang asawa. Taliwas sa inaasahan, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Lily. Agad na pumunta sa ospital, niyakap ang manugang at nagpasalamat, na nagtapos sa kanilang hidwaan. Nakita ito ni Cardo at Maria, nahawa sila sa kaligayahan. Pag-uwi, tinawagan ni Maria ang kanyang ina. Masaya silang nagkamustahan. Nabanggit ng ina ang pag-aasawa, ngunit hindi ito namilit. Ang tanging hiling niya ay makahanap si Maria ng taong tunay niyang mamahalin at magpapasaya sa kanya habang buhay. Kinabukasan, nakikipagkape si Marco kay Isabela, tinatanong kung ano ba talaga ang ginawa nito kaya't kakaiba ang ikilos ni Maria. Napagtanto niyang habang pinipilit niyang itulak si Isabela kay Cardo, lalo siyang lumalayo kay Maria. Nang malaman ang buong katotohanan, nadismaya si Marco sa kapatid, ngunit nalungkot pa rin siya dahil mukhang lalong nagiging malapit sina Maria at Cardo. Weekend naman siguro, hindi sila magkikita, di ba? Kasasabi pa lang niya noon. Nang dumaan sina Maria at Cardo sa tapat ng coffee shop. Yun pala, dahil gustong baguhin ni Cardo ang profile, nagyaya si Maria sa library para magbasa. Habang naglilipat ng pahina, aksidenteng nahiwa ng papel ang daliri ni Cardo. Nakakasugat din pala ang papel. Nang makita ito, agad na kumuha ng band-aid si Maria at maalagang ginamo ang sugat niya. Ang eksenang iyon ay nasaksihan ni Marco at Isabela mula sa malayo. Naalala nila ang mga hinala nila noon. Totoo nga bang may iba nang gusto si Cardo? May nararamdaman ba si Maria para kay Cardo? Sa kabilang banda, nataman na nga ng pana ni Cupido si Cardo. Napagtanto niyang ang babaeng tunay niyang gusto pala ay si Maria. Nang marealize ang tunay na nararamdaman, hindi niya mapigil ang mamula at mailang. Si Maria ay patuloy na nagsasalita tungkol sa libro, habang ang isip ni Cardo ay lumilipad na sa bahay at mga anak.
Para mabawasan ang awkwardness, niyaya ni Maria si Cardo na kumain, ngunit hindi na kaya ni Cardo na tumingin pa sa kanya, nagmadaling nagdahilan para umalis bago pa siya maluto sa hiya. Bago umalis, yumuko pa siya para atali ang sintas ng sapatos ni Maria na nakalas. Nang makita ito, nag-init ang ulo ni Marco, akmang susugod pero napigilan ni Isabela. Sa labas, hindi pa rin mapakali si Marco. Sinubukan siyang pakalmayan ni Isabela, o lalo pang inasar, baka naman galit lang sa'yo si Ate Maria kaya ganun siya kay Kuya Cardo, hindi naman siguro sila may gusto sa isa't isa. Nang marinig ang pang-aalo na iyon, nawalan na ng ganang kumain si Marco. Kinabukasan, nanaginip din si Maria tungkol kay Cardo, kaya't na-late siya ng gising at nagmamadaling pumunta sa opisina para sa meeting. Mukhang umaayos na ang matchmaking team, 35 pares na ang nabuo at malapit nang magkaroon ng unang kasal. Ngunit sobrang abala sila sa pagpaplano ng kasal. Sakto namang pumasok ang mayor, inuutusan ang team na asikasuhin ang lahat ng alalahanin ng mga aplikante, dahil simula nang itatag sila, wala pang kasong talagang matagumpay, ibig sabihin, walang kasal na naganap sa tulong nila. Nakaramdam ng masamang kutob si Maria. Pagkaalis ng mayor, iniatas ni Marco kay Maria ang pag-oorganisa ng kasal ng unang pares. Tumanggi siya dahil gusto niyang mag-focus kay Cardo. Ngunit matigas si Marco, sinabing siya na ang hahawak kay Cardo mula ngayon. 2 beses nang nabigo si Maria sa paghahanap ng kapareha para dito, oras na para magreporma. Kahit anong sabihin ni Maria, desidido na si Marco. Si Tito Benjo ang naatasang lumapit kay Isabela para humingi ng sponsorship ng mga muebles para sa ikakasal na pares. Nang marinig ito, medyo nalungkot si Isabela dahil dapat sanay siya ang una. Para ma-console siya, nangako si Tito Benjo na mas lalong i-promote si Isabela, sinabing malapit na ring matupad ang kasal niya. Dahil dito, masayang pumayag si Isabela na i-sponsor ang lahat. Samantala, nakikipagpulong si Maria sa ikakasal na pares. Tila puro trabaho lang ang iniisip ng dalawa. Iyon din pala ang dahilan kung bakit sila magpapakasal, sobrang abala para mag-date kaya't nagpa siya ng magsama na lang para praktikal. Napabuntong hininga si Maria, marami pang hamon ang naghihintay. Sa meeting tungkol sa kasal, hindi rin masyadong nagsalita ang busy na couple, tumingin lang sa ilang modelo, pinapili si Maria, at mabilis na umalis para bumalik sa trabaho. Nang makita iyon, hindi na alam ni Maria ang sasabihin. Kinabukasan, natapos ni Maria ang report para sa plano ng kasal at ipinasa kay Marco, na ikinagulat nito sa bilis niya. Napakabilis na parang matagal na niyang inihanda na totoo nga, dahil halos ito ang detalyadong plano na ginawa niya para sa naudlot nilang kasal ni Marco. Pagkapasa ng report, pumunta siya sa wedding venue para magpa-reserve ng petsa at oras. Tumawag na naman ang couple, may isa pang pakiusap, tulungan silang pumili ng furniture para sa bago nilang bahay. Nagkataon, nakita niya si Cardo sa furniture store, namimili ng unan para sa 2 pamangkin. Dahil may tulong na dumating, niyaya ni Maria si Cardo na samahan siyang tumingin ng gamit para sa ikakasal na couple. Hindi siya komportable na pumunta sa mga ganitong lugar mag-isa, naaalala niya ang masakit na nakaraan. Matapos tumingin sa mga litrato, gusto ng couple na isukat ni Maria ang wedding gown para mas makita nila. At dahil nandyan si Cardo, pinakiusap na rin siyang isukat ang suit. At sa isang iglap, suot na nina Maria at Cardo ang damit pangkasal, na parang tunay na mag-asawang ikakasal. Pagkakita kay Maria na napakaganda sa wedding gown, natulala si Cardo, hindi maisara ang bibig. Karaniwan, bawal kunan ng litrato kapag nagsusukat, pero dahil sa sobrang bagay nila, pinayagan sila ng tindera na kumuha ng isang ginian, alaala, na litrato. Dahil doon, nagkaroon sila ng unang larawang magkasama na nakadamit pangkasal. Sumunod ang pagtingin sa bahay. Nakahanap sila ng magandang house and lot na gustong-gusto ng lalaki. Gayunpaman, mukhang mas gusto ng babae ang kondominium. Kailangan na namang mamagitan ni Maria. Hindi pa rin magkasundo ang mag-asawa. Pagkatapos,
Pinuntahan ni Maria ang kondo na gusto ng babae at naabutan ng isa pang couple na mukhang gusto ring magpa-reserve. Nang makita ito, agad sinabi ni Cardo kay Maria na hawakan ang kamay niya, at sabay silang tumakbo papunta sa building. Sa pagtakbo, nagkagitgitan pa si Cardo at ang isa pang lalaki. Sa huli, nauna sina Cardo at Maria sa gate ng building. Sa sobrang saya sa tagumpay, nagyakapan sila ng mahigpit at tumawa ng malakas. Samantala, sa isang bar, nag-uusap sina Marco at Isabela. Kahit malungkot, sinabi ni Marco na kahit kailangan niyang pakawalan si Maria, masaya pa rin siya sa mga alaala nila. Ganito rin ang iniisip ni Isabela tungkol kay Cardo, nabawasan na ang lungkot niya. Sa huli, silang magkapatid pa rin ang nag-aaluhan sa isa't isa. Pagkahatid kay Cardo, nagpasalamat si Maria sa tulong nito buong araw. Sinabi niyang maswerte siyang nagkita sila sa furniture store kanina. Bigla niyang naisip, marahil kaya siya na naginip tungkol dito kaninang umaga. Pag-uwi, naalala niya ang mga sandali nila, ang tawanan, ang biruan, ang pagkain, ang pagpili ng gamit pangkasal. Ang mga simpleng bagay na iyon ay nagdulot ng labis na kaligayahan sa puso niya. Kinaumagahan, dumating na ang wedding invitation ni Benjo at Clara. Ngunit may malaking problema na naman. Biglang pumasok ang dalawa sa opisina, nagsasabing hindi na sila magpapakasal. Natigilan na naman ang lahat. Yun pala, maayos na sana ang lahat hanggang sa nag-ampon ang lalaki ng aso mula sa isang animal shelter. Hindi naman makatiis sa aso ang babae dahil sa balahibo at amoy. Para maayos ito, nakiusap ang lalaki sa kaibigan na alagaan muna ang aso. Ngunit biglang nagkaroon ng emergency ang kaibigan at hindi na ito matutuloy. Nagtanong ang lalaki kung pwede bang sa kanila muna ang aso, ngunit mariing tumanggi ang babae, sinabi pang ibalik na lang ang aso sa shelter. Iyon na ang huling patak. Naramdaman ng lalaki na hindi naiintindihan ng babae ang nararamdaman niya at ang pagmamahal niya sa aso. Kailangan sa kasal ang pagkakapareho ng damdamin, ngunit kulang sila sa koneksyong iyon. Isa na namang bigong pares. Hindi na kailangang sabihin kung gaano kagalit si Mayor Guzman. Sa pagkakataong ito, diretsahan niyang sinisi si Maria, sinabing kung sino man ang hawakan niyang kaso ay nauuwi sa pagkabigo. Hindi na niya masisiguro ang pangakong ililipat siya ng pwesto. Malungkot na umalis si Maria sa opisina at naglabas ng sama ng loob kay Cardo. Pinaghirapan nila ang kasal na iyon, tapos maghihiwalay lang dahil sa aso. Bigla, hinawakan ni Maria ng mahigpit ang kamay ni Cardo, tumingin ng diretso sa mga mata nito, puno ng determinasyon, sisiguraduhin kung ikakasal ka. Pangako, aalagaan kita, Cardo. Sa biglaang paghawak, namula si Cardo, hindi malaman ang iisipin. Sa sandaling iyon, bigla niyang nasabi, gusto kita, Maria. Pagkasabi noon, lalo siyang namula, akmang magpapaliwanag, ngunit taliwa sa inaasahan niya, bigla siyang hinailan ni Maria palapit at hinalikan. Pagkatapos ng halik, si Maria naman ang hindi nakaintindi sa ginawa niya, nagmadaling humanap ng dahilan para tumakas. Pag-uwi, gulong-gulo pa rin ang isip niya kung tama ba ang ginawa niya. Kliyente si Cardo, hindi dapat umusbong ang relasyong ito. Isa pa, hindi pa nga niya kayang alagaan ang sarili, paano pa siya magiging responsable para sa iba? Kinabukasan, dahil hindi tinitingnan ni Maria ang mga text, tumawag na si Cardo sa telepono ng opisina para makipagkita. Ngunit bago iyon, gusto niyang alamin ang nararamdaman ni Maria sa pamamagitan ng pagbanggit sa pag-aayos ng profile, kasama si Marco. Kahit nag-aalangan, dahil trabaho naman, hindi tumutol si Maria. Maya-maya, dumating si Cardo para ayusin ang kanyang dating profile kasama si Marco. Gusto niyang makahanap ng taong kapareho niya ng sense of humor, mukhang cute kahit natanggal ang sintas ng sapatos, at higit sa lahat, isang taong maipapangako niyang, kahit bumagsak pa ang langit, sisiguraduhin niyang masaya ito. Ang paraan ng paglalarawan niya at ang itsura niya ay labis na ikinainis ni Marco. Sakto namang dumating si Maria. Pagkakita kay Cardo, namula na naman siya. Ngunit nang makita si Cardo na kasama si Marco para ayusin ang profile,
Naisip niya ang posibilidad na kung makahanap ito ng iba, mawawala na ang lahat ng nararamdaman niya. Si Isabela naman, habang nagtatrabaho, ay biglang nakatanggap ng puso mula sa isang nagngangalang Carlos Dongzuk. Agad siyang tumawag kay Maria para ipa-research ito. Ang kakaiba, walang record ng pangalang ito sa kanilang files. Yun pala, si Tito Rick na naman ang may hawak sa kasong ito. Mukhang nagpabeya na naman si Tito. Para makabawi, pagkaalis ng lahat, nakiusap si Tito Rick kay Maria na samahan siya sa consultation kay Carlos. Dahil sa kabaitan, pumayag si Maria. Samantala, nag-eehersisyo si Isabela nang marinig ang balita tungkol sa isang kriminal na nambibiktima ng mga babaeng. Naglalakad mag-isa sa madidilim na eskinita. Sakto namang dumating si Marco. Nagkaroon sila ng maikling usapan. Napagtanto na ni Isabela na minsan, kailangang matutong bumitaw matapos ibigay ang lahat, dahil iyon ang pinakamabuti para sa lahat. Pinayuhan din niya si Marco na gawin din iyon. Pagkatapos, masaya na niyang ikinwento ang tungkol sa bago niyang kadate, Carlos. Sa opisina, nabasa ni Maria ang inayos na profile ni Cardo, mga description na parang para sa kanya. Noon, palagi siyang tumatakbo palayo sa mga relasyon dahil takot sa pressure. Ngunit ngayon, gusto niyang isantabi ang lahat, gusto niyang subukan kung ano ang mangyayari. Agad siyang nagmaneho papunta kay Cardo para magtapat. Nang marinig ang sinserong pag-amin ni Maria, labis na naantig si Cardo, niyakap niya ito ng mahigpit. Bigla, hindi malaman kung saan galing, dumating ang mga kamag-anak ni Cardo mula sa isla at nasaksihan ang lahat, na ikinahiya nilang dalawa, ngunit nauwi rin sa tawanan dahil sa sitwasyon. Kinabukasan, bumalik sa trabaho si Maria, nag-interview kay Carlos. Sa simula pa lang, naramdaman na niyang may kakaiba sa lalaking ito, titig ng titig sa kanya. Humiling pa ito ng pribadong date kasama si Isabela, ngunit labag iyon sa patakaran kaya tinanggihan ni Maria. Kahit may masamang kutob at pakiramdam na pamilyar ang mukha nito, nasa kay Isabela pa rin ang desisyon, kaya't hindi na siya nakialam. Si Isabela, gustong bigyan ng pagkakataon ang sarili, ay pumayag makipagkita kay Carlos. Naganap ang date. Sa pagkakataong ito, hindi kasing lakas ng kilig noong kay Cardo, pero hindi rin naman masama. Pagkatapos kumain, tumanggi siyang ihatid siya ni Carlos, pero pumayag sa pangalawang date. Tuwang-tuwa si Tito Rick, akala'y tama ang kanyang kutob. Pauwi, narinig na naman ni Maria sa radyo ang balita tungkol sa kriminal na nambibiktima ng mga babae sa gabi. Kinabukasan, nag-meeting ulit ang team dahil dumarami ang mga hate comment online. Ngunit buong meeting, lutang si Maria, nakatutok sa cellphone, naghihintay ng text mula kay Cardo. Napansin ni Gigi na siguradong in love na ang ate niya, iba na ang aura. Ngunit marahil kailangan nilang maging mas maingat. Para walang makakilala sa kanilang date, nagpa siya sina Maria at Cardo na mag-disguise sa pamamagitan ng pagtatali ng scarf sa mukha. Ngunit lalo lang silang nasiyahan dito. Samantala, naghahanda sina Isabela at Carlos para sa ikalawang date. Hinihintay ni Isabela si Carlos ng matagal kaya tumawag siya kay Maria. Doon lang nalaman ni Maria na nagpalit pala sila ng lugar ng date ng walang palem, at hindi niya alam kung paano nakuha ni Carlos ang personal na numero ni Isabela. Dahil nag-aalala, ipinagpaliban ni Maria ang date nila ni Cardo at pumunta sa bagong lugar para magmatsyag. Mabuti na lang, normal lang silang nag-uusap, at mukhang magalang si Carlos, kinuha pa ang panyo para takpan ang binti ni Isabela. Napanatag si Maria at umalis na kasama si Cardo, hindi alam na nakita sila ni Carlos. Nang gabing iyon, niyaya ni Carlos si Isabela na kumain, ngunit nagmaneho ito papunta sa labas ng syudad. Medyo kinabahan, kaya't habang nasa sasakyan, palihim na ipinadala ni Isabela ang kanyang lokasyon kay Maria. Sa kabilang banda, patapos na rin ang date ni Cardo at Maria. Biglang sinabi ni Cardo na gusto niyang magplano para sa kanilang kinabukasan, na nagpatigil kay Maria. Napagtanto niyang kailangan na niyang paghandaan ang buhay na may kasama, hindi na lang para sa sarili. Kaya niya kayang tanggapin ang ganito kabagong buhay. Pag-uwi,
nakita ni Maria na dumaan ang kanyang ina at nag-iwan ng sulat. Sa madaling salita, ikinwento ng ina na kahit marami silang pinag-awayan ng ama niya noong bagong kasal, palagi itong nasa tabi niya sa lahat ng hirap. Kaya't umaasa siyang makakahanap din si Maria ng taong makakasama niya habang buhay. Nabasa ito ni Maria, naiyak siya sa sobrang emosyon. Pagkatapos maligo, binuksan ni Maria ang cellphone at nakita ang location message ni Isabela. Agad siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Si Isabela ay pinainom ni Carlos hanggang sa mawalan ng malay. Ngunit walang ginawang masama ang lalaki, kumuha lang ito ng ilang litrato nilang magkasama. Agad na nagmaneho sina Maria at Marco para hanapin si Isabela. Sobrang nagsisisi si Maria na ipinaris niya sila. Pagdating nila, nagulat silang nagkukunwari lang palang lasing si Isabela, at binugbog na niya si Carlos. Sa taas ng tolerance ni Isabela, bale wala lang ang ilang baso. Gusto lang niyang makita ang tunay na kulay nito. Pagkatapos burahin ang mga litratong kinuha ni Carlos, kahit galit si Marco ay pinaalis na lang niya ito. Natapos na rin ang problemang ito. Si Cardo na lang ang naiwan, hindi makatulog buong gabi dahil sa pagtanggi ni Maria sa halik dahil tumakbo ito. Kinabukasan, pagdating ni Maria sa opisina, nagulat siyang may nagdidikit ng mga poster na nagsasabing buwagin na ang matchmaking team. Lahat ng poster ni Cardo ay sinira rin. Sobrang nag-aalala ang team sa posibilidad na ma-dissolve sila. Ang tanging pag-asa ng mayor, ang tambalang Isabela Carlos, ay bigo na rin. Matapos ay Trace ang nag-post ng mga negatibong komento online, biglang iniabot ni Tito Benjo kay Marco ang isang papel na may IP address ang address ng bahay ni Maria. Sinabi ni Marco na siya na ang bahala, at huwag munang sabihin sa mayor. Paglabas, nilapitan ni Maria si Tito Benjo, tinanong kung may nag-post mula sa address ni Carlos. Nagalit si Tito Benjo, sinabing naghihinala na naman si Maria sa inosenteng tao. Sakto namang pumasok ang assistant ng mayor, gustong makausap sina Maria at Marco. Mukhang magaling ang salarin, nag-spray paint sa mga CCTV para itago ang sarili. Gusto ni Marco na ipapulis, ngunit sinabi ng mayor na hindi na kailangan, dahil narito na ang salarin. Hindi malaman kung paano, nakuha niya ang impormasyon na lahat ng paninira ay galing sa address ni Maria. Sinimulan niyang akusahan si Maria, sinabing dahil gusto nitong umalis pero nabigo kay Cardo, sinisira niya ang team. Tinanong pa niya kung ano ang ginawa ni Maria buong hapon kahapon, oras ng lihim nilang date ni Cardo. Hindi makasagot si Maria, nawalan ng kakayahang magsalita. Tumayo si Marco para ipagtanggol siya, humingi ng isang araw sa mayor para maghanap ng ebidensya. Kung walang makita hanggang tanghali bukas, si Maria ang mananagot. Pagbalik sa opisina, nagsimula ng magligpit ang iba, wala nang tiwala kay Maria. Sa kanilang pag-uusap, gustong malaman ni Marco ang totoo para matulungan siya, ngunit pinili pa rin ni Maria na itago ang tungkol sa kanila ni Cardo. Naramdaman ni Marco ang kawalan ng magawa. Nag-isip si Maria, tinatago niya ba ito dahil kay Cardo o para protektahan ang sarili? Samantala, nalaman na rin ni Cardo ang balita. Naisip niyang maaaring nasprayan ang mga CCTV, pero may mga dashcam pa sa mga delivery van. Agad niyang pinuntahan si Isabela para humingi ng tulong. Masayang pumayag ito. Si Maria ang tumulong sa kanya laban kay Carlos at palaging sumusuporta sa kanya, oras na para suklian niya ito. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Cardo si Maria, sinabing hindi niya kailangang protektahan siya. Ano man ang mangyari, kakampi siya ni Maria. Nang marinig ito, labis na natuwa si Maria, alam niyang tama ang pinili niya. Salamat sa dashcam, nakita nilang may suot na silver bracelet ang salarin. Naalala ni Maria na si Carlos ay palaging may suot na katulad noon. Nagpasya silang puntahan ito sa bahay. Laking gulat nila, pagpindot ng doorbell, ang nagbukas ng pinto ay si Mayor Guzman. Nabunyag ang lahat. Ang tunay na salarin ay si Carlos, anak ng mayor. Noong unang panahon, iniwan sila ng ina nito para sa ibang lalaki, kaya't galit siya sa mga babae. Ngunit nitong mga nakaraang taon, palagi siyang pinipilit ng ama na mag-asawa. Sa sobrang inis,
gumawa siya ng mga ganitong kasamaan. Kahit alam ng mayor na anak niya ang may kasalanan, para protektahan ito, sinadya niyang ibaling ang sisi kay Maria. Ngayong nabisto na, nagpa siya siyang mag-resign para pagbayaran ang kasalanan ng anak. Sinabi niyang kahit masakit ang pag-resign, si Carlos na lang ang natitira niyang pamilya, gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Nagsimula ang bagong araw, bumalik na sa normal ang lahat. Hindi na dissolve ang matchmaking team. Nagbago ng 180 degrees ang treto ni Tito Rick kay Maria, mula sa paghihinala ay naging, laging naniniwala ng lubos. Nagpadala si Cardo ng espesyal na litrato kay Isabela bilang pasasalamat, litrato ni Carlos na may hawak na sign na humihingi ng tawad sa kanya. Kasabay nito, iniabot ni Marco kay Maria ang isang sulat mula mismo kay Cardo. Ibinigay niya ito ngayon bilang paraan ng paghingi ng tawad sa mga nagawa niya. Sa sulat, nagpasalamat si Cardo ng lubos kay Maria, ngunit pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya pa rin siyang bumalik sa kanyang isla. Pagkabasa ng sulat, agad na tumakbo si Maria para hanapin si Cardo, para pigilan itong umalis. Papunta sa airport, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ina, nagsasabing na ospital ito, posibleng may stomach cancer. Parang binagsakan ng langit at lupa, humagulgol si Maria, nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa kabilang banda, bago umalis, gustong-gusto ng mga pamangkin ni Cardo na tumawag para magpaalam kay Maria. Matapos ang pakiusapan, nahiram nila ang cellphone ng tito nila. Sa telepono, narinig ni Cardo ang pag-iyak ni Maria, kaya't nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Sa awa ng mga santo, pagkatapos ng mga pagsusuri, sinabi ng doktor na hindi cancer ang sakit ng ina ni Maria. Nang malaman ito, gaman ang loob ni Maria. Sa mga pangyayari, napagtanto niyang ang tanging taong handang samahan siya sa lahat ng hirap ay si Cardo lamang. Ayaw niyang mabuhay nang wala ito. Hindi pa tapos magsalita, bigla na namang hinalikan ni Maria si Cardo sa harap nito. Mukhang mahiyain pero mahilig umatake. Ngunit nang akmang gag-antay ng mas mainit na halik si Cardo, muli siyang umiwas ng pabiro. Sakto namang dumating ang ama ni Maria na parang anghel. Sa unang pagkikita, naramdaman niyang mapagkakatiwalaan si Cardo. Ang sandaling nakipagkamay siya sa magiging manugang ay tanda ng kanyang pagtanggap. Lumipas ang panahon. Matapos ang mga pagkabigo sa pag-ibig, nagpa siya si Isabela na magpakasal sa isang lalaking ka-level nila na pinili ng mga magulang. Napagtanto niyang mas madali ang buhay kung kapareho niya ng estado ang mapapangasawa. Kabaligtaran ng kapatid, pinili ni Marco ang manatiling single. Sinubukan niyang itama ang mga pagkakamali, ngunit nang pinatawad siya ni Maria nang hindi na sila nagkabalikan, nawalan siya ng direksyon, naramdamang walang laman ang buhay. Marahil kailangan niya ng oras para hanapin ang sarili. Samantala, pagkatapos bumalik sa isla kasama si Cardo, naging napakasaya ng mga araw ni Maria. Ngunit dahil sa pangangailangan sa buhay, kailangan pa rin niyang bumalik sa syudad para magtrabaho. Ang matchmaking team ay may bago ng miyembro, walang iba kundi si Cardo. Kalaunan, sa harap ng TV camera, buong tapang na nag-propose si Cardo kay Maria. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman.